Dahan-dahang lumulubog ang araw sa kalangitan ng Quiapo, at sa sandaling iyon, naramdaman ni Lieutenant Hector Victorino ang bigat sa kanyang puso. Lumapit siya kay Punggay, nanginginig ang tinig. Sana, patawarin mo ako, lalo na sa mga nasabi ko noong pagtakas ni Tanggol. Ngunit magaan ang ngiti ni Punggay, para bang nagpapaalala na laging may bagong simula. Hector, matagal na kitang pinatawad. Huwag ka nang mabuhay sa nakaraan. Ang kanyang mga salita'y nagbigay ng bagong pag-asa kay Hector. Samantala, abala si Miguel sa pagpapakita ng mga bagong ambulansya, buong yabang na idineklara. Ito ang aming pangako, ligtas ang bawat Manileño. Ngunit ramdam ni Hector at ng kanyang grupo ang kakaiba. Sa likod ng kasiyahan, may mga matang nakamasid. Sa sulok, nakatayo si Rigor, balot ng dilim, nagliliyab ang mga mata sa puot at paghihiganti, handang wasakin ang mga plano ni na Hector at Tanggol. Biglang sumabog ang putukan sa kalsada, kumalat ang takot, at huminto ang mga ambulansya. Lahat manatiling ligtas, sigaw ni Hector. Mahigpit na hinawakan ni Punggay ang kanyang kamay bulong, kailangan nating mag-ingat. Sa kabilang banda, nagtatago sina Tanggol, Ramon, at Berto sa makipot na eskinita, sinusubukang lituhin ang mga tauhan ni Rigor. Dito tayo, utos ni Tanggol. Ngunit isang flashbang ang sumabog mula sa itaas, liwanag at ingay ang pumuno sa paligid. Takbo! Sigaw ni Ramon, sabay hila kay Marites sa ligtas na lugar. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw ang isang hindi inaasahang figura. Si Mang Lando, na matagal nang pinaniniwala ang patay, bumaba mula sa bubungan. Mabigat ang kanyang tinig. Tanggol, Ramon, hindi ninyo alam ang tunay na panganib. May lihim si Rigor na kayang wasakin ang lahat ng plano ninyo. Natigilan ng lahat. Nakatutok ang mga mata sa kanya. Nanginginig ang tinig ni Tanggol. Ano ang ibig mong sabihin? Lalong dumilim ang gabi sa Quiapo. Ang mga salita ni Mang Lando ay may bigat ng katotohanan. Ang lihim ni Rigor ay kayang gumuho ng kanilang pakikibaka, nakabitin ang kanilang kinabukasan sa manipis na himla. Ngunit bago pa niya maipaliwanag, sumabog muli ang bubong. Halos mamatay sina Ramon at Marites, ngunit mabilis silang nailigtas ni Tanggol. Sa kaguluhan, nahulog mula sa bulsa ni Rigor ang isang dokumento. Dinampot ito ni Tanggol at agad na naunawaan. Nakasaad dito ang plano ni Rigor, hindi lamang laban kay Marites, kundi upang kontrolin ang buong komunidad. Pagsapit ng gabi, magkasamang nakatayo sa bubungan sina Tanggol, Ramon, Marites at Hector, basang pawis, hingal, ngunit buhay. Alam nilang hindi pa tapos ang digmaan. May mga aninong sumusunod, mas nakakatakot kaysa dati. Kinabukasan, humarap si Miguelito sa mga tao, buong yabang na idineklara. Ito ang aming pangako. Para sa kaligtasan ng Maynila, lahat ng aming ginagawa. Kumislap ang mga ambulansya na parang sagisag ng pag-asa. Ngunit nanlaki ang mga mata ni Lola Tinding, pulong. May kakaiba sa mga sasakyang ito. Sinubukan ni Ruda na buksan ang pinto ng ambulansya, ngunit pinigilan siya ni Emil, puno ng galit at takot. Ruda, huwag! Hindi ito pwedeng buksan. Iginiit ni Ruda. Kailangan kong makita ang loob. Totoo ba itong bago? O panlilin lang? Mariing babala ni Emil. Hindi dapat mabunyag ang lihim na ito. Samantala, sumiklab ang tensyon sa publiko. Hinarap ni Boss Divina si Vice Mayor Roberto. Totoo bang konektado ka sa pamilya Guerrero? Walang sagot si Roberto. Sa halip, hinalikan niya si Divina. Hindi iyon pag-ibig, kundi estratehiya, isang kalkuladong galaw upang makapasok sa mga Guerrero. Nasaksihan ito ni Jackie, natigilan, at katahimikan ang bumalot sa paligid. Nanginig ang buong pamilya sa rebelasyon, ngunit mas malalim na panganib ang nagkukubli. Sa bubungan, nakamasid si Rigor, malamig ang mga mata, nakamamatay ang ngiti. Alam niyang bawat hakbang
ay hahantong sa tagumpay o kamatayan. Muling umalingaw-ngaw ang putukan. Kumalat ang takot, muntik nang madamay ang mga ambulansya. Manatiling ligtas, sigaw ni Hector. Natapos ang araw ng Quiapo sa ilalim ng mga anino ng takot, lihim at nagbabantang panganib. Hindi pa tapos ang laban. Mas malalaking unos ang paparating. Sa mga eskinita, patuloy na nilililito ni Tanggol at Ramon ang mga tauhan ni Rigor. Maghiwalay tayo, utos ni Tanggol. Ramon, dalhin mo si Marites sa likod. Harapin namin ni Berto ang mga kalaban. Ngunit bago sila makagalaw, muling sumabog ang flashbang mula sa itaas. Nababalot ng liwanag at ingay, muntik nang tamaan si Marites. Takbo! Sigaw ni Ramon, sabay hila sa kanya. Una, paki-subscribe at i-like ang video. Pagkatapos, sisimulan na natin ang paliwanag. Mula sa dilim, sumalakay ang isa pang tauhan ni Rigor. Ngunit muling lumitaw si Mang Lando mula sa bubungan. Hindi ninyo alam ang tunay na panganib. May lihim si Sior na kayang wasakin ang lahat. Natigilan ng lahat. Sa sandaling iyon, muling nahulog ang isang dokumento mula sa bulsa ni Rigor. Dinampot ni Tanggol at nabigla, nakasaad dito hindi lamang ang sabwatan ni Rigor, kundi pati ang lihim na alyansa ni Divina at Roberto. Ang kanilang halik ay hindi pagnanasa, kundi taktikal na galaw upang impluwensyahan ang pamilya Guerrero. Sa pagtatapos ng gabi, magkasamang nakatayo sa bubungan sina Tanggol, Ramon, Marites, Hector at Punggay. Pagod, nanginginig, ngunit buhay. Alam nilang hindi pa tapos ang digmaan. Sa dilim, may bagong anino na sumusunod. Mas nakakatakot kaysa lahat ng nauna. Ang laban para sa katotohanan, pamilya at hustisya ay ngayon pa lamang nagsisimula. Samantala, sa kabilang panig ng Maynila, durog ang puso ni Marites. Akala niya'y hindi na niya muling makikita sina Ramon at Tanggol. Ngunit natuklasan na ni Rigor ang katotohanan na sina Tanggol, ang mga Montenegro at si Ramon ang magliligtas sa kanya. Sinabi ni Tanggol kay Don Julio, "Lolo, kailangan nating palayain si Marites mula sa kamay ni Rigor. Kailangan nating salakayin ang San Dimas kasama ang grupo ni Ramon." Naghahanda rin si Rigor. Mabigat ang kanyang tinig. Kapag dumating ang mga Montenegro, tapusin sila. Walang makakauwi ng buhay. Sa wakas, muling nagtagpo ang mga Montenegro, ngunit hindi nagtagal ang kapayapaan. Sumigaw si Bulldog, "Ramon, narito na ang mga pulis," at agad sumiklab ang kaguluhan. Umalingaw-ngaw ang putukan, nagsisigawan ang mga tao. Parehong panig ay handang mamatay. Itinuon ni Rigor ang kanyang tingin sa basketball court. Doon niya balak patayin si Tanggol. Sa wakas, nagharap ang dalawa, isang sagupaan na matagal nang inaabangan. Tumagundong ang mga putok, umalingaw-ngaw ang sigaw ng mga taga San Dimas. Lalong nagngit-ngit ang apoy ng digmaan at nakabitin ang kinabukasan sa manipis na hibla. Nagtakbuhan ang mga bata sa takot, nagtago ang matatanda. Sa kabilang panig ng court, nakatayo si Rigor na parang mabangis na mandaragit, handang umatake. Sa kanyang utos, dumagundong ang mga bala, pinutas ang mga dingding. Mula sa bleachers, itinaas ni Don Julio ang kanyang lumang shotgun at sumigaw. Tanggol, sa kanan. Halos hindi nakaligtas si Tanggol. Tumalon sa likod ng nakabaligtad na jeep. Nagtagpo ang kanilang mga mata, taon ng puot na muling nagliyab. "Rigor!" sigaw ni Tanggol. "Ngayong gabi, tatapusin natin ito." Ngumisi si Rigor. "Matagal ko nang hinihintay ang sandaling ito." Nagpalitan sila ng putok. Walang umatras. Biglang yumanig ang court sa isang malakas na pagsabog. Nagtakbuhan ang mga tao, nagsisigawan ang mga pulis. Mula sa usok, lumitaw ang mga nakamaskara, mga bayarang mandirigma. "Hired guns?" sigaw ni Ramon. Tumawa si Rigor, mayabang. "Ito ang aking backup. Akala ninyo kayo lang ang may kakampi?
lalong bumigat ang panganib. Lumapit si Ramon kay Tanggol. Kailangan nating magsama. Kapag naghiwalay tayo, matatalo tayo. Pagkaraan ng mga taon, muling nagkaisa ang dalawa. Isang layunin, isang galit, isang pangarap. Mailigtas si Marites at tapusin si Rigor. Sa loob ng bodega, nanginginig si Marites sa mga pagsabog. Isang mahinang tinig ang narinig niya. "Tita Marites, ako si Tala." Ang batang babae, nanginginig, ay pumutol ng kanyang gapos. Mahigpit na niyakap ni Marites si Tala. "Bakit ka narito? Delikado ito." Ngunit sagot ni Tala, puno ng luha ngunit matatag. "Hindi ko na kayang mawalan pa. Simula nang kunin ka nila, hinanap na kita." Sa labas, patuloy ang digmaan. Isa-isang bumagsak ang mga pulis at tauhan ni Rigor. Halos tamaan si Berto, ngunit mabilis siyang nailigtas ni Ramon. Tumugod ang isang kalaban na may itak, ngunit nabaril siya ni Tanggol. "Nakalimutan mo ba?" sigaw niya. "Hanggang huli, mabubuhay kami?" Sa sandaling iyon, lumabas si Marites sa pintuan ng bodega, kasama si Tala. Maputla, nanginig, ngunit buhay. "Mama!" sigaw ni Tanggol. "Nanay!" sigaw ni Ramon. Ngunit agad na nabasag ang kanilang tuwa. Isang putok, isang sigaw, isang katawan ang bumagsak. Hindi si Marites, hindi si Ramon, hindi si Tanggol. Si Don Julio. Dumaloy ang dugo mula sa kanyang dibdib. "Lolo!" sigaw ni Tanggol, durog ang puso. Lumapit si Rigor, malamig ang ngiti. "Akala ninyo makakatakas kayo? Hindi pa tapos." Ngunit mula sa itaas, umalingaw-ngaw ang putok, tinamaan ang kanyang kamay. Mula sa usok, lumitaw ang isang babaeng matagal nang patay sa kanilang alaala. Si Elena, ina ni Tala, dating minamahal ni Rigor. May luha sa kanyang mga mata, mariin niyang wika. "Rigor, tama na. Ako ang katotohanang pilit mong ibinaon. Ngayong gabi, tatapusin kita." Natigilan si Rigor, hindi nakapagsalita. Sa sandaling iyon, sumugod sina Ramon, Tanggol, at ang kanilang mga kasama. Sumiklab ang huling sagupaan. Sigawan, putukan, luha, dugo na bumaha sa court. Umalingaw-ngaw ang sandimas sa mga sigaw ng kanyang mga tao. Muling nagliyab ang apoy ng digmaan, nakabitin ang kapalaran sa manipis na hibla. Parang kidlat na bumangon ang katotohanan. Ang puot ni Rigor ay bunga ng pagtataksil, ang pag-abandona ni Elena. Ang operasyon niya sa San Dimas ay takip lamang sa ilegal na armas, at matagal na niyang tinarget ang mga Montenegro, alam niyang sila lamang ang makakapigil sa kanya. Gumuguho ang mundo, dumadagundong ang mga putok sa langit. Pagkalipas ng usok, 3 figura na lamang ang natira sa gitna ng court. Sina Tanggol, Ramon at Marites na humahagulgol habang yakap ang malamig na katawan ni Don Julio. Nakahandusay si Rigor, sugatan, halos hindi makagalaw. Ngunit bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata, bumulong siya. "Hindi pa tapos. May mas malaking puwersa sa likod ko." Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng bagong anino ng takot. Naunawaan nilang nagsisimula pa lamang ang tunay na panganib. Dahan-dahang lumapit si Tanggol. Bawat hakbang ay mabigat, naglalagablab ang kanyang mga mata sa halong takot at galit. Sa radyo, mariin niyang utos. "Maghiwa-hiwalay, iligtas si Mama." Matatag ang kanyang tinig, ngunit sa loob ay nanginginig sa pangamba. Samantala, pinamunuan ni Ramon ang kanyang grupo upang protektahan si Marites mula sa pag-ikot ng mga kalaban. Bawat putok ay parang babala. Hindi sila umatras. Para sa pamilya, nagkaisa ang kanilang lakas at tapang. Lumaban ang mga tauhan ni Energe, sumugod sa unos ng bala, gumanti sa bawat hampas. "Tubdin ang pangako, hanggat may Montenegro, hindi kami titigil." Sigaw ni Energe, sabay protekta kina Ramon at Marites. Nanginginig, ngunit matatag, muling tumindig si Don Julio, hawak ang kanyang sandata. "Franco, huwag kang bibitiw.
Ipakita mo kung kailangan na walang mas matibay kaysa ugnayan ng pamilya. Ang kanyang tinig ay nagbigay ng lakas ng loob. Sa bubungan, muling lumitaw si Rigor, malamig ang mga mata, matalim, puno ng taon ng puot. Nakatitig siya kina Marites at Ramon, parang talim ang kanyang tingin, naglalagablab ang kaluluwa sa paghihiganti. Hindi pa tapos ang digmaan, lalo itong lumulubog sa dilim. Sino ang tatamaan? Sino ang babagsak? Bulong ni Rigor sa sarili. Alam niyang bawat putok ay kayang baguhin ang kapalaran. Buhay at kamatayan ay nasa kanyang mga kamay. Ngunit bago siya makagalaw, naramdaman niya ang kakaibang presensya. Mula sa gilid ng court, lumapit si Tala, kasama si Elena. Tumalon si Elena sa harap ni Rigor, hawak ang baril, malamig ang mga mata. Hindi ka makakaalis ng buhay, Rigor, mariin niyang wika. Natigilan si Rigor, nagulat. Paano Ngunit bago niya matapos, tumama ang bala sa kanyang binti. Napasuray siya, halos bumagsak, habang sumugod sina Tanggol at Ramon. Magkasama silang tumindig upang protektahan si Marites at durugin ang plano ni Rigor. Si Marites, matagal nang binasag ng takot, biglang nakahanap ng lakas. Tanggol! Ramon! Sigaw niya, ang kanyang tinig ay nagbigay ng tapang sa lahat. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Ramon at sabay silang sumugod kasama ang mga Montenegro at kanilang mga kakampi. Ngunit bago matapos ang digmaan, lumitaw ang bagong baliktad. Mula sa loob ng San Dimas, lumabas ang isang nakatagong figura, si Miguelito. Matagal na nakatago, ngayoy lumitaw, armado ng mabibigat na sandata, naglalagablab ang mga mata sa paghihiganti. Akala ninyo tapos na? Nagkakamali kayo? Sigaw niya, nakatutok ang baril kay Ramon. Bulong ni Tanggol, gulat. Miguel, bakit? Bagaman sugatan, handa silang lumaban. Sigaw ni Miguelito, hindi ko ibibigay si Marites sa inyo. Siya ang sagot sa aking paghihiganti. Muling sumabog ang putukan, bawat hiningay mabigat sa pang-amba. Napaluhod si Marites, nanginginig. Magkita tayo sa susunod na video. Mag-subscribe kayo lahat, i-like ang video, at manatiling nakaantabay.